Kung may isang salita na kahit hindi mo alam ang brand, kahit hindi mo pa nakita ang logo, kahit hindi ka pa pumunta sa isang Tupperware party, alam mo na kung ano ang ibig sabihin nito. Tupperware. Ang Tupperware ay hindi lang isang brand. Ito ay naging pangalan ng lahat ng plastic container sa buong mundo. Pero narito ang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang kumpanyang ito, ang brand na naging bahagi ng buhay ng bawat pamilyang Pilipino, ang brand na ipinagmamalaki ng ating mga nanay at lola, nag-file na ng bankruptcy. Dahil ang tunay na kwento ng Tupperware ay hindi lang isang kwento ng tagumpay. Ito ay isang kwento ng isang chemist na nag-imbento ng revolutionaryong plastic, ng isang babaeng nagbago ng kasaysayan ng negosyo, ng isang kumpanyang naging billion-dollar empire. Unti-unting nawasak dahil sa isang desisyon na gumana ng matagal hanggang sa hindi na gumana. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang buong kwento. Mula sa simula hanggang sa kung bakit nawala ang Tupperware. Ang kwento ng Tupperware ay nagsisimula sa isang tao. Earl Tupper, isang chemist, isang inventor, isang taong palaging may bagong ideya sa isipan. Noong 1928, itinayo niya ang kanyang unang negosyo, ang Tupper Tree Doctors, isang tree surgery at landscaping business. Maayos ang negosyo, kumikita. Pero hindi ito ang tunay na passion ni Tupper. Pero ang buhay ni Earl Tupper ay nagbago nang pumasok siya sa DuPont's Plastic Division. Doon, natuto siya ng maraming bagay tungkol sa plastics. Naging interesado siya. Naging obsessed siya. Sa umaga, nagtatrabaho siya sa kumpanya. Sa gabi, gumagawa siya ng iba't ibang imbensyon at disenyo gamit ang polyethylene, isa sa mga pinakakaraniwang materyales sa paggawa ng plastics. At sa pamamagitan ng kanyang walang pagod na pag-aaral, nag-imbento si Tupper ng isang bagong uri ng plastic, magaan, matibay, at madaling i-mass produce. Tinawag niya ito Poly-T. At gamit ang kanyang makabagong plastic, nagdesisyon si Tupper na itayo ang kanyang sariling kumpanya. Noong 1938, itinatag niya ang Earl S. Tupper Company, na kalaunan ay naging ang Tupperware Company. Sa simula, ang kumpanya ay naging contractor para sa DuPont. At noong World War II, nakakuha sila ng kontrata sa Army, kung saan gumawa sila ng molding parts para sa gas masks at Navy signal lamps. Pagkatapos ng digmaan, si Tupperware ay nakatuon na sa paggawa ng consumer products. Gamit ang Poly-T, gumawa sila ng mga colorful at diverse na home products, tulad ng mga container, baso, plato, at iba pang kitchen items. At dinisenyo rin ni Tupper ang airtight at watertight na takip na kilala natin ngayon, na kanyang tinawag na Tupper Seal. Ang inspirasyon niya, ang sealed lids ng mga lata ng pintura. Noong 1946, ipinakilala ng Tupperware ang kanilang mga produkto sa iba't ibang department at hardware stores. Pero mahirap silang ibenta. May tao ay nag-aatubili na gumamit ng plastic para sa kanilang pagkain sa bahay. Bakit? Dahil bago pa man lumabas ang Tupperware, ang mga plastic ay karaniwang mabaho, madilim, at marupok. Kailangan pang i-demo ang mga benepisyo ng Tupperware sa mga customer para maintindihan nila kung bakit ito mas magaling kaysa sa dati. At dahil doon, mabagal ang negosyo. Hanggang sa noong 1948, isang babae ang pumasok sa buhay ng Tupperware at binago ang lahat. Ang pangalan niya, Brownie Wise, isang divorcee, isang ina. Isang babae na nagsimulang magbenta ng Tupperware products pagkatapos niyang umalis sa Stanley Home Products. Sa Stanley Home Products, natutunan ni Wise ang party plan, isang uri ng direct selling kung saan nagtitipon ng mga potential customers at nag-host ng mga party kung saan dinedemo at ibinebenta ang mga produkto. At nang makita ni Wise ang mga Tupperware products, agad siyang na-fascinate. Agad niyang naisip, perpekto ito para ibenta sa mga home parties. Pero ang challenge ni Wise ay hindi lang ang pagbebenta ng produkto. Kailangan niyang kumbinsihin ang mga housewife na ang Tupperware ay mas magaling kaysa sa kanilang ginagamit noon. Noong panahon na yon,
Ang mga housewife ay gumagamit ng shower caps para takpan ang kanilang mga tira-tirang pagkain. Shower caps. Para sa pagkain. Kaya ginawa ni Wise ang isang bagay na hindi pa nakikita ng mga tao noon. Itinuro niya sa mga housewife kung paano tamang takpan ang Tupperware para marinig ang burp-like sound na tinatawag na Tupperware burp na nagpapatunay na sealed na ang container. Pagkatapos nito, binabaligtad niya ang container para ipakita na hindi natatapon ang laman. At minsan, inihahagis pa niya ang Tupperware sa paligid ng bahay para ipakita kung gaano ito katatag. Ang mga tao namangha. Hindi lang namili sila, kundi kumbinsido rin silang magbenta ng Tupperware products. Noong Oktubre 1949, si Wise ay nakapag-recruit na ng 19 na Tupperware saleswomen. Nang makita ni Earl Tupper na mas maraming nabebenta ang kanyang produkto sa mga home parties kaysa sa mga department stores, buong-buo niyang tinanggap ang party plan system. In-hire niya si Brownie Wise bilang General Sales Manager. At sa mungkahi ni Wise, ang Tupperware ay inalis sa lahat ng retail stores para ibenta exclusively sa mga home parties. At doon nagsimula ang Tupperware parties sa Amerika. Pero hindi lang produkto ang ibinebenta sa mga Tupperware parties. Naging popular social event din ito para sa mga housewife na gustong kumita ng sariling pera. Naging oportunidad ito para sa mga babae. Sa isang panahon na ang mga babae ay inaasahang manatili lang sa bahay. At si Brownie Wise ay naging mukha ng kumpanya. Noong 1950s, si Wise ay naging kauna-unahang babae na na-feature sa cover ng Business Week magazine, Kasaysayan. Ginawa niya ang kasaysayan at sa pamamagitan ng Tupperware parties, ang kumpanya ay umabot sa $25 milyong in sales noong 1950s. Para pasalamatan ang kanilang mga top sellers, nagbibigay ang kumpanya ng mahal na mga regalo. Ang Tupperware brand ay naging kilala sa buong Amerika. Pero narito ang isa sa mga pinakamasakit na bahagi ng kwentong ito. Si Earl Tupper ay hindi nagustuhan ng mga sinasabi ng media na si Brownie Wise ang nagdulot ng tagumpay sa kumpanya. Nagkaroon ng alitan ng dalawa. At noong 1958, si Tupper ay nagpaalis kay Brownie Wise. Nakakalungkot. Dahil si Brownie Wise, ang babae na nagbago ng kurso ng kumpanya, ang babae na nag-imbento ng sistema na nagdala ng milyon-milyong dolyar sa Tupperware, hindi man lang binigyan ng stock sa kumpanya. At higit pa doon, ipinagbawal ni Tupper ang pagbanggit ng kanyang pangalan. Parang hindi siya naging bahagi ng kasaysayan ng Tupperware. Parehong taon na yon, noong 1958, ibinenta ni Tupper ang kumpanya sa Rexall, isang drugstore company, sa halagang $16 milyong. Pero ang bagong may-ari ng Tupperware ay kinilala ang contribution ni Brownie Wise. Noong 2018, ang kumpanya ay nag-donate ng $200,000 sa Orlando Park para palitan ang pangalan nito ng Brownie Wise Park. At siya ay idinagdag sa opisyal na kasaysayan ng kumpanya, huli man. Pero nakilala rin siya. Mula sa Amerika, ang Tupperware ay nagsimulang lumago sa buong mundo. Noong 1965, ang brand ay naroroon na sa 6 na European countries. Kalaunan, pumasok din sila sa Singapore, Japan at Australia. Bago mag-1970s, mayroon na silang sales offices sa Africa at Latin America. At kalaunan, ang Tupperware ay pumasok sa halos 100 bansa, kasama na ang ating Pilipinas. Ang Tupperware ay pumasok sa Pilipinas noong 1960s. Isa ito sa mga unang direct selling company sa bansa. At katulad ng Avon, maraming Pilipino ang kumita sa pagbebenta ng Tupperware products. Naging popular din ang Tupperware parties dito. At dahil sa popularidad ng brand sa ating bansa, nasanay na tayong tawaging Tupperware ang lahat ng plastic container na inilalagyan ng pagkain. Kahit iba pa ang brand. Siguradong marami sa inyo ang may Tupperware sa bahay ngayon o nagkaroon noon. Ang aking nanay, marami ring Tupperware. Pero ngayon, konti na lang ang natitira dahil ang iba ay nawala na at ang iba ay hindi na nabalik ng mga nangutang. Noong 2007,
Ang Tupperware Philippines ay nag-merge sa Sara Lee Philippines at naging Fuller Life Direct Selling Philippines. Pero ngayon, ang kumpanya ay kilala na ulit bilang Tupperware Brands Philippines. Ngayon, pag-usapan na natin ang pinaka-importanting tanong sa video na ito. Bakit nalugi ang Tupperware? Bakit nag-file ng bankruptcy ang isang kumpanyang naging bahagi ng buhay ng bawat pamilya sa buong mundo? Noong Setyembre 18, 2024, lumabas ang balita na nag-file ng bankruptcy ang Tupperware. Ang Tupperware Brands sa US at ang ilan sa mga subsidiaries nito ay nag-file ng Chapter 11 bankruptcy. Pero bakit? Ayon sa kumpanya mismo, ang kanilang focus sa direct selling, ang parehong sistema na nagdala sa kanila sa tagumpay. Yun din ang dahilan ng kanilang pagbagsak. Dahil sa sobrang pagtitiwala nila sa Tupperware parties, hindi nila nabuo ang ibang sales channels. Tulad ng e-commerce at online shopping, naging complacent sila, naging kampante. Gumana ang sistema ng matagal hanggang sa hindi na gumana. Dahil nang dumating ang e-commerce, nang naging popular ang online shopping, ang Tupperware ay nahuli na. Sinubukan nilang makiisa sa market. Inilabas nila ang kanilang mga produkto sa retail stores. Tinanggap nila ang e-commerce. Pero huli na. Bukod doon, humarap din sila sa matinding kompetensya mula sa ibang brands. Tulad ng Rubbermaid, Pyrex, Lock & Lock at marami pang iba. At ang popularidad ng disposable containers na ginagamit ng karamihan ngayon ay hindi rin nakatulong sa brand. Dito sa ating bansa, naging popular ang paggamit ng ice cream containers para sa pag-iimbak ng pagkain. O, ang mga Selecta container. Kaya naman lumabas ang mga memes na nagsasabing, si Selecta ang dahilan ng pagkalugi ng Tupperware. Natawa rin tayo lahat doon. Isang chemist na nag-imbento ng revolusyonaryong plastic. Isang babae na nagbago ng kasaysayan ng negosyo. Isang kumpanyang naging bahagi ng buhay ng bawat pamilya sa buong mundo. At ngayon, isang brand na nag-file ng bankruptcy. Pero kahit nalugi ang Tupperware, kahit nag-file na sila ng Chapter 11 bankruptcy, ang pangalan nila ay hindi mawawala. Dahil ang Tupperware ay hindi lang isang brand. Ito ay isang alaala. Ang mga Tupperware parties ng ating mga nanay at lola, ng mga lunchbox na puno ng pagmamahal, ng mga container na naipasa pa sa susunod na henerasyon. Kaya sa susunod na makita mo ang isang plastic container at tawaging Tupperware, aalalahanin mo ang kwentong ito. Ng isang brand na nagsimula sa isang chemist na nagtatrabaho sa gabi, na pinalago ng isang babaeng hindi kailanman binigyan ng tamang pagkilala at nalugi dahil sa isang mundo na hindi na nila nakasabayan. Iyon ang tunay na kwento ng Tupperware. Meron ka pa bang Tupperware sa bahay? Ilang taon mo na ito? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga kwento. Salamat sa panood.